Ito siguro ay napapanahon o kailangan na talaga para maproteksyonan yung mga pangkaraniwang mamamayan na maaaring apektado ng kanilang buhay dahil sila ay hindi na makaiwas sa kung anong mga dahilan. Ang tinutukoy ko po ay itong e-sabong o iba pang mga gambling sa ating bansa. Meron na pong dalawa na mga senador ang gumagalaw para dito sa papasok na 20 Congress proposed bill na ipagbawal total bana ang e-sabong. Pinangunahan po ito ni Senador Mig Zubiri at yan din ang paniniwala ni Sherwin Gatchalian. Dalawang senador ang mayroong idea na ang sabong ang pinag-umpisahan pala ng karahasan, dapat ipatigil ito. Sa kasalukuyan po kasi legal ang isabong kasi merong batas. Dahil dyan, kailangan baguhin at ang kapalit na batas na gusto ni Senador Zubiri, total ban, pangkalahatang ipagbawal ang online gaming o online sabong o lahat ng sugal na online tumatakbo. Kasi nga po ang dahilan, mga minor de edad, mga mahihirap na Pilipinong nalululong, nasusubo sa gambling online. Kaya pati yung kailang pagkain, pambili ng gamot at iba pa, nasusugal. Nagiging dahilan din ang away ng pamilya. Kasi basic po yan. Yan po yung nangyayari talaga. Hindi lahat ng membro ng pamilya sa isang pamilya sang-ayon sa sugal. Kaya pag yung padre de pamilya o kung sino man sa kailang membro ng pamilya ang nasubo sa illegal gambling online, nauubos ang kabuhayan, pinag-aawayan ng pamilya. Nauubos din ang panahon sa pagtatrabaho at ibang hanap buhay, puro na lang gambling. Yan po ang masamang epekto. Sa isang banda, naintindihan natin at siguro naintindihan din po ng mga senador na kumikita ang gobyerno sa mga ganitong klaseng business. Pero huwag nang sanang mangibabaw ang pera at kita ng gobyerno. Dapat yung proteksyon sa mga maliliit, sa mga nasusubo, na mga mahirap na Pilipino dahil sa sugal. Sa malaking tao, maraming pera, okay lang sigurong magsugal sila. Pero karamihan po sa mga nagsusugal ay talaga hong marginalized sector, civil society, na ang pag-asa nila sa sugal na lang sila mabubuhay at kikita pero nakakamali. Madalas po napapahama. Madalas lalong natatalo, lalong nasisira ang buhay. Kasi yung pagkain, pambili ng gamot, panggamit ng pamilya, nasusugal pa. Wala naman pong record na ang nagsusugal o involved sa gambling ay tumalo sa kapitalista, tumalo sa operator, tumalo sa malalaking negosyante. Walang ganon. Kadalasan talo. Kung nanalo ka minsan, mas madalas talo. Kaya nauubos ang kabuhayan, nabebenta ang ari-arian, nabebenta at kung ano-ano pa. Yan ang masamang epekto. Kaya sa isang banda, hindi po masama na ngayon ipag-usapan na ang total ban, pagbabawal ng online gambling. Yun naman pong mahilig sa sugal na ang kailang paniwala, yun ang kailang pag-asa, yun ang kailang kabuhayan, doon sila kumikita. Aba, yan po'y temporary lang. Ang ating pong isipin ay yung kinabukasan ng mga kabataan na pwedeng ma-involve sa illegal gambling o online gambling, delikado po yan. Kasi lumalabas sa record ni Senador Senador Zubiri at saka ni Gatchalian, maraming minor de edad ang na-involve sa hindi dapat mangyari. Dahil sa global technology, online gambling, delikado nga po yun. Baka yung pambayad sa eskwelahan, tuition fee, allowance, doon na pupunta. Baka sa halip na nasa eskwelahan, nasa classroom, nag-aaral ang mga bata, matapos bigyan ng pambayad sa matrikula, allowance, yung pala nandun sa isang shop at merong online gambling na ginagawa at pinakakabalahan. Delikado yun. Sira talaga ang buhay. Kaya kayo, ang mga Pilipino, dito at sa abroad, lalo na po yung OFW na nagpapadala ng pera
para sa pag-aaral ng kanilang anak, apo o kapatid. Pero yung pala ay na-involve sa illegal gambling, online gambling, delikado. Kaya maging matalino, maging malawak ang pangunawa dito. Hindi maging negatibo dahil ito ay batas at programa ng nakaraang gobyerno. Hindi po Malacanang ang tumututol dito. Senador ang nagsasabing dapat baguhin ang batas. Yan ang malinaw. Kasi pagka ito ay pinatigil, sisisihin naman ng mga sarado ang isip, o kasalanan ito ni BBM, kasalanan ito ng Marcos administration, na wala yung hanap buhay ng mga maliliit kasi pinagbawal ang online gambling. Abay, kalokohan yan. Nasa batas ang isabong, nasa batas ang online gambling, yan ay dapat ipatigil. Sa panukala na isang batas ang magbabago dyan sa kasalukuyang sistema. Wala pong yumaman na pangkaraniwang tao sa gambling. Kung meron man sa 1 milyon, baka 1 o 2 lang. Maliit na porsyento ang nagtagumpay sa illegal gambling. Illegal o online gambling. Dito nga lang ho sa isabong, ano nangyari? Diba? Pinag-uusapan ngayon ay buhay ng mahigit na 100 nawawala mula ng 2021. Kung nanalo sila sa sabong, nawala naman ang buhay. Ay paano kung hindi sila nanalo? Ano ang naiwan sa pamilya? Yan ang masamang epekto. Pero dahil nga po may batas tungkol dyan, kaya dapat baguhin. Dapat mag-adjust. Dapat magbago. Iba na ngayon kaysa mga nakaraan. Di ba? Ano pong inyong masasabi dyan, mga kababayan natin? Kinabukasan ng kabataan, kinabukasan ng pamilyang Pilipino, na kung kumikita lang sa kung magkaanong halaga tapos isusugal pa, kulang na nga sa pang-araw-araw na gastusin, isusugal pa, pasintabi na po, hindi po nakikialam sa buhay nyo. Nagiging halimbawa lang yon. Kasi marami po na talagang maliliit na sektor ang siyang nai-involve sa mga online na ganyang sistema na pagkain na, pambili na nga ng gamot, nawawala pa. Para po sa inyo yan. Kaya kailangan ay maging marunong. Alam ko maraming mga magulang, maraming mga teacher, marami rin kabataan ayaw nito. Pero mas maganda palakasin pa yan. Kaysa yung maliit na porsyento ang naniniwalang yun ang kailang pag-asa at buhay, wala pong nananalo sa sugal na panghabang panahon. Temporary lang po ang lahat ng yan. Okay? Sige, malayaw nyo kayong makapag-comment, makapag-react sa ating mga pinag-uusapan sa aking mga channel. Respeto sa isa't isa, okay lang po. Huwag lang masyadong personal o huwag personal. Kasi ang personal talaga, pag nakita ko, dinidelete ko talaga. Hindi ko kailangan yon. Hindi po nakakatulong sa kaalaman ng personal na mga atake, personal na mga comment. Hindi po nakakatulong. Gusto ko kasi ang aking topic ay educational. Makatulong sa idea, impormasyon, makapagpatalino ng mga tao. Hindi makasira. Yan po ang layunin ng aking mga channel. Mike Abe Opinions at itong channel na ito. MA Pinoy TV.